Amen. Let's focus our spirits, our hearts sa ating Panginoon, lalong-lalo na nagsisimula pa lang ang taon. So, tingnan natin ang ating text for this morning. You're familiar with Exodus chapter 20? Familiar with Exodus chapter 20? How many of you are familiar with Exodus 20? Kahit nung Catholic pa tayo, yun yung laging mababasa natin doon sa may bungad, di ba, ng simbahan. The Ten Commandments. Okay? So, titignan natin yung pinakaunang command, no, ng Ten Commandments, which is just a way of refocusing ourselves sa Panginoon, sa Diyos. Parang tinutune in lang natin, no, yung ating mga spirits sa ating Panginoon and preparing ourselves na, Lord, ano man yung dumating, ano man yung mangyari etong 2015, because our hearts are focused on you, yung aming mga spirits ay talaga namang, it has a grasp on you, talagang talagang nakakapit, no, sa Panginoon. Ano man yung mangyari, whether it's a blessing, it's a trial, or it's a test or temptation na dumating sa buhay ko, I'm ready and meron akong faith, meron akong pananampalataya to overcome. Amen ba yun? So yun yung ating topic natin last Sunday. So ready na kayo? Exodus chapter 20 verse 1 hanggang 3, reading from the NASB version and ASB. Then God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Verse 3, you shall have no other gods before me. First commandment nung tinatawag nating 10 utos. No, sabi niya, you shall have no other gods before me. Pastor, applicable pa ba yan sa atin? Kasi mga Christian na tayo eh. We don't already worship idols na yung mga rebulto, di ba, na sinasabi natin. We're already Christian. We worship we know that God is a spirit, and those that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Pero meron pa rin yan eh. Mga kapatid, no, ito ay warning dun sa mga Israelites. Okay, so the Ten Commandments originally was given to Moses. At ito ay ibinigay dun sa mga Israelites, dun sa Mount Sinai, dun sa bundok ng Sinai. At ang konteksto niyan, mga kapatid, ibinigay yung Ten Commandments na yan bago sila pumasok dun sa Promised Land, yung lupang pangako, land of Canaan. At binigyan sila ng warning ng God na ingatan nila yung kanilang mga puso dahil baka sila ay ma-entice or matukso dun sa idol worship na ginagawa dun sa lugar. At pinagbawalan din sila ng Diyos ng intermarriage. Alam mo yon, yung mag-asawa ng hindi nila mga kalahi. Hindi anti-racist ang God, no? It's just a warning na sabi niya sa kanila, kasi baka ang tendency niyan, yung mga puso ninyo will be parang maging susceptible at ma-entice kayo, matukso kayo, no, dun sa pagsamba, dun sa mga Diyos-Diyosan na ginagawa nila dun sa lugar na yon, no? So, meron din ng mga application yan sa atin ng mga believers na in Christ. Okay? So, bago tayo magpatuloy, tayo manalangin. Panginoon, samahan po ninyo kami muli ng inyong banal na Espiritu. Lord, we acknowledge that we are nothing. That's why we humble ourselves before you, O God. At ang nais po namin ay matanggap ang inyong salita, ang salita na nanggagaling sa inyo. Lord, I consider myself as an instrument of yours, Lord God, to deliver your word, to deliver the message, Lord God, the message in due season, Lord God. So, Lord, lahat po kami ay sama-samang nagpapasakop sa inyo, knowing, Panginoon, na yung revelation knowledge, yung wisdom, yung insights, lahat ng yan, Panginoon, ay nagmumula sa inyo. And as we receive from you, Lord God,
na-strengthen naman yung aming faith, Lord God, na i-enlighten po kami. At nangyayari yung sinabi po ninyo sa John 8:32 that we know the truth, Lord, we discover the truth, and the truth sets us free, O God. Kami po ay pinapalaya ng katotohanan. Ang inyong katotohanan, ang inyong salita ay katotohanan, at ang katotohanan po ng inyong salita ay nagpapalaya sa amin. Fini-free po kami, O God, sa anumang bondage, sa anumang pagkaalipin ng dyablo, ng tradisyon, at ng kung ano-anong kaisipan o karunungan ng tao. Kaya maraming salamat po sa oportunidad, Lord God, sa umagang ito na muli kami po ay makatanggap ng inyong salita. Salamat po. Binibigay namin sa inyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa oras na ito. Okay. So etong katatapos lang nung kapapasok lang ng taon 2015 at ang isang medyo bumulaga sa atin na news, no, sa internet, sa radio at saka sa television ay ito. Familiar with the pictures? Diba? Yung Charlie Hebdo na attack. Ang Charlie Hebdo, ito ay isang publishing company at sila ay parang naglalabas ng mga weekly parang news magazine, no? News magazine. Kaya lang yung kanilang yung presentation nila nung kanilang news, nung kanilang magazine, it's more on parang mga cartoons. Di ba? Nakita ninyo yung mga cartoons, parang ang tawag sa kanila is satirical news magazine. So satire, parang medyo ginagamitan nila ng comedy, no? Parang style ng Pugad Baboy. Alam niyo yung sa anong newspaper 'yon? Pugad Baboy, 'di ba, na yung mga drawing depicting, 'di ba, parang hinahaluan nila ng comedy, pero meron silang parang mga binabanatan ng mga politiko or a certain figure or certain organization, at ang ginagamit nila ay through drawing, comedy, 'di ba? At kaya lang ang problema naman, kasi nakita ko yung mga picture na yung mga ginagawa nitong Charlie Hebdo na to, medyo may alam niyo, nag-incite ng controversy at saka medyo parang nagre-ridicule. Alam mo yan, yung parang may kasamang panunuya, no? Panunuya, pagki-criticize, no? At saka medyo below the belt. Okay, below the belt. So, alam natin, 'di ba, January 7, inatake ng sabi nila mga Muslim, tatlong Muslim group, nagpakilala na parang sila ay mga Al-Qaeda, okay, mga Muslim. We call them terrorists, di ba? Pero sa kanila, they don't consider themselves as terrorists because they're doing that all in the name of their God. Di ba? So, ilan ang namatay? 12. Ilan ang nasugatan? 11. Di ba? Yung nasugatan, medyo merong seryoso. So, naging controversial. Actually, it's not the first attack na ginawa ng mga Muslim dito sa publishing company nato. No, before that, binomba na eh. Binomba na yung kanilang headquarters noong 2011. Okay? 2011. At hindi lang ito parang basta kaya yan ginagawa ng mga Muslim dito sa publishing company nato, hindi lang dahil dun sa parang trip-trip lang. Okay? Kasi merong iba, ganun ang ginagawa nila, parang trip-trip lang. Merong dumadaan, nakatambay kayo, di ba? Merong dumaan, medyo maporma. Pare, trip-trip lang. Di ba? Ako starter. Parang gano'n. Paglapit nito dito, sasapakin ko, sundanan ninyo. Parang gano'n, di ba? Trip-trip lang. Etong mga to, hindi trip-trip lang. So, etong 2015, before that, may nangyari na, may nauna ng pangyayari na binomba
yung kanilang headquarters noong 2011. Okay? Pero mga kapatid, ang pinag-ugatan niyan ng galit ng mga Muslim group nato dito sa publishing company na to, kasi naglabas sila ng isang parang, alam mo na, yung feature na binabastos nitong all in the name of freedom of speech kasi. Kasi minsan, ganun naman ang mga di ba, yung mga, anong tawag dito, yung mga mamamahayag. Di ba? Sinasabi nila, freedom of speech, freedom of speech. So, ganun ang sinasabi nila. All in the name of freedom of speech. Pero ang nangyari kasi, dun sa, nakita ko yung cartoon na ginawa nila, ito ay pambabastos dun sa kanilang propeta ng Islam na si Muhammad. Okay, at meron pa silang mga inilabas na mga caricatures of Muhammad at saka ng Islam na nire-ridicule, binabastos. Okay? So sa mga Muslim, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, sa mga Muslim, highly regarded and highly honored ang kanilang propeta na si Muhammad. Kaya nga merong jihad, di ba? Nagpa-practice sila ng jihad. You know jihad? Holy war. Di ba? All in the name of God. Hindi mo pwedeng i-ridicule. Hindi mo pwedeng bastusin ang kanilang propetang si Muhammad, at hindi mo rin basta-basta pwedeng bastusin ang kanilang religion. So, to hell, ang sasabihin nila sa iyo is, to hell with your freedom of speech, to hell with your democracy. Basta, ang sinasabi lang nila, huwag na huwag babastusin ang kanilang propeta at ang kanilang religion, which is Islam. What is admirable, mga kapatid, of course, alam natin, hindi yan yung kalooban ng Panginoon. Jihad or holy war is not the will of God. Okay? Hindi yan yung gustong, although parang sa Old Testament, di ba, merong mga ganong pangyayari. Pero, gusto ko lang sabihin sa inyo, mga kapatid, what is admirable, kung ano yung parang kahanga-hanga dun sa mga Muslim. Anong kahanga-hanga sa kanila? Anong kahanga-hanga sa kanila? Yung kanilang respeto, yung kanilang paggalang dun sa kanilang propeta, yung kanilang commitment dun sa kanilang religion. You cannot imagine what they can do for the sake of their religion, Islam. Mga kapatid, ano yung napansin nyo minsan na malaking kaibahan ng mga tinatawag nating kulto dun sa sinasabi nating evangelical Christian group or sa atin? Ano yung napansin nyo na malaking pagkakaiba? Sinasabi natin na kulto sila. Di ba? Pero, kapag tinignan mo yung level of commitment, di ba? Yung level of respect, di ba? Yung level of pag-honor nila dun sa kanilang grupo, dun sa kanilang mga leader and everything, wala sa kalingkingan yung mga sinasabi nating totoong Kristiyano eh. Di ba? So yun yung sinasabi ko sa inyo, what is admirable with these people, etong mga Muslim nato, yung mga tinatawag nating Muslim extremists, tatlo sila, di ba? Tatlo yan eh. Yung una parang sumurrender, yung dalawa na magkapatid, parang nasakote na lang doon sa isang lugar at napatay din. So what is admirable to them, mga kapatid, is yung kanilang commitment. Okay? Yung kaya nilang gawin para sa kanilang propeta at para dun sa kanilang reliyon. Hindi mo pwedeng bastusin, di ba, ang kanilang relihiyon at ang kanilang propeta. Nakuha niyo punto, mga kapatid? Di ba? They can do everything or they will do everything in their power para lamang sabihin parang ipagtanggol, idepensa, i-defend yung kanilang faith o yung kanilang religion. What about us Christian? What about us Christian? Kumusta naman tayo mga Kristiyano? Di ba? Etong mga taong to, di ba? Etong mga taong to, nagpapakamatay, di ba? Kaya nilang magpakamatay. Sila nga, yung mga suicide bombers, yung Twin Towers.
Di ba? Mga Muslim extremists din yun eh. Di ba? So, ganun yung kanilang commitment. Ganun yung kanilang napaka-high, no? Yung high regards nila dun sa kanilang propeta at dun sa Islam. So, napakalayo minsan nung mga nagsasabing tayo yung totoo dahil kay Jesus tayo. Totoo naman yun. No? Kay Jesus tayo. Pero, parang minsan yung, di ba, yung commitment natin, di ba, minsan dun sa pag-attend lang ng, alam nyo yun, ng Sunday Fellowship, di ba, napakaliit na bagay. Di ba, konting problema, di ba, konting kalabit lang ng kaaway, o konting kalabit lang ng trial, di ba? O konting tukso lang, di ba? Konting hindi napansin. Alam nyo, nakuha nyo point, mga kapatid? Di ba? So, ihambing po natin. No? Kaya nga, sabi dun sa una nating dun sa ating text, di ba? Na yung first command is, you shall have no other gods before me. That's why, ang pag-usapan po natin sa umagang ito, mga kapatid, is God first. Okay? No idols. God first. No, siya yung laging nauuna dun sa ating mga buhay. Unang buwan ng taon, so kinakailangan lang na i-remind yung bawat isa sa atin na dapat itong 2015, no, ang pinapanguna natin sa ating buhay, sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng ating mga activities, work, sa school, ang laging nauuna ay ang Panginoon. Amen? So let's answer the question, why should we put Him first? Bakit natin siya kinakailangang unahin? Isa-isahin po natin yung verse. Okay, titingnan natin kung ano yung sinasabi ng scripture and kung paano siya nag-a-apply dun sa ating mga buhay, sa ating panahon. And God spoke all these words, sabi niya, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Kasi ang Egypt, mga kapatid, it's a typology of the world. No? Sin. Si Pharaoh, siya ay type of Satan. No, kasi ang pinaka-hari ng Ehipto, pinaka-pinuno ay si Pharaoh. So, if you would parang spiritualize the meaning of this, si Pharaoh, nire-represent siya ni Satan. Okay? Umaalipin dun sa mga people of God, mga Israelita. At ang Egypt, ang Ehipto, it's a place of the world. No? Mundo. Makasalanang mundo. So, why should we put Him first? Kasi God has all authority. Siya yung merong pinakamataas na kapangyarihan at kapamahalaan. Kaya meron siyang claim, no, sa ating mga buhay. Meron siyang say dapat, no, dun sa ating mga buhay. So, merong double claim, no, God's double claim dyan sa verse na yan, verse 1 and 2. God spoke all these words. Sabi niya, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. First na claim niya is His claim by creation. Okay? His claim by creation. Sabi niya, I am the Lord your God. Now, yung word na Lord, mga kapatid, yung word na Lord, ang Hebrew. No? Okay, ang Hebrew word na ginamit is Yahweh. You're familiar with the word? Di ba, minsan ginagamit natin, akala natin yung word na Yahweh is Tagalog. No, it's an Hebrew word. Pero nanggaling yan dun sa mga letters na YHWH. Nilagyan na lang natin ng mga vowels para magkaroon siya ng sound na Yahweh. Okay, sa Greek, it's JHBH, na kung saan, doon naman nanggaling yung name na Jehovah. Okay? So, Yahweh. Dahil sa mga Israelita, parang napaka-holy, ng pangalan yon. Nakalimutan nila yung kung paano ipopronounce.
Kaya nilagyan na lang ng vowels, naging Yahweh. So Yahweh means self-existent one, o hindi niya kailangan yung tulong ng iba para mag-exist. So self-existent siya, no? Eternal siya, at siya ay sovereign. No, yun ang meaning ng Yahweh. Yung word naman, no, na God, ang Hebrew word for that is Elohim. Okay? Familiar with the word Elohim. So God, no? At ang ibig sabihin lang noon, mga kapatid, no, siya yung God, ipinapakita doon yung God's majesty and power. At ibinabalik tayo, itinuturo tayo doon sa creation. Okay? So, when you say God, it signifies God's power and majesty, and it points out dun sa creation. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na nakikita natin, merong nag-create, merong lumikha. Ini-eliminate nito yung tinatawag nilang the Big Bang Theory. Doon kinuha yung teorya ng mga evolutionists, 'di ba, na nag-evolve lang yung lahat ng bagay. So parang meron kang relo, 'di ba? Parang bigla na lang nagsama-sama yung mga parts niyan nang walang nagdisenyo, walang lumikha, at voila, meron ka ng relo, parang ganoon. Pwede bang mangyari 'yon? Subukan mong paghiwa-hiwalayin yung mga parts ng relo mo. Mag-antay ka ng mga daang taon siguro, daang taon. Balikan mo after 100 years kung alam mo yon, nagsama-sama na siya bigla at naging relo na siya. That's impossible, di ba? Imposible. Alam natin, lahat ng mga nilikha, merong naglikha. Tama? Tama ba yon? Lahat ng nilikha, mga bagay na nakikita natin, mayroong lumikha. At naiintindihan natin, mga kapatid, na ang lumikha ng lahat ng bagay or nag-create ng lahat ng bagay is none other than Elohim or God. Amen ba yun? At dito, mga kapatid, pumapasok yung katotohanan na lahat tayo ay kinreate ng God. Baka kasi pilosopuhin niyo ako, no? Hindi, lumikha sa akin, tatay ko, tsaka nanay ko. Di ba? So, pero dun sa pinaka-root cause, di ba? Pinagmulan ng lahat ng bagay, alam natin na ang lumikha sa atin ay ang Diyos. Tama, mga kapatid? At dahil ang Diyos ang lumikha sa atin, meron siyang say sa ating mga buhay. We are created by God, and God has authority. Meron siyang authority sa ating mga buhay. Amen po yun. So, hindi ka parang nag-e-exist lang para dun sa iyong sarili. Ikaw ay nabubuhay para sa Diyos. Hindi ka eternal. Unlike God, ang Diyos, alam natin, He is eternal. Hindi ka sovereign, alam natin ang Diyos, He is sovereign. Hindi ka all-knowing, alam natin ang Diyos, He is all-knowing. Why? Kasi you are a created being. Nilikha tayo ng Diyos, kaya dapat lamang na meron siyang say sa ating mga buhay. Okay? Pakitapik yung ating katabi, sabihin natin sa kanya, bigyan mo naman ng say ang Diyos sa buhay mo. Hindi yung laging ikaw yung merong say. By creation, di ba, dahil siya yung lumikha sa atin, merong claim, no, merong say ang God sa atin. No? Another claim ng Panginoon is by salvation. Di ba? Sabi doon, who brought you out of Egypt. So parang pinapakita lang dito, mga kapatid, kung paano yung mga Israelites, they were delivered by God, no? They were delivered by God mula dun sa bondage dun sa Egypt. Ganon din naman tayo ay dineliver ng Panginoon dun sa kasalanan. Colossians chapter 1 verse 13, kung babalikan natin, sabi niya, He has translated us from the kingdom of darkness to the Son of His light.
or the son of His love, or the kingdom of light. No? So, pinapakita doon yung pag-deliver. Pinapakita doon yung pagliligtas ng Diyos sa atin mula doon sa pagkaalipin kay Satanas, pagkaalipin sa mundo, patungo doon sa kanyang kaharian, at patungo doon sa ating bagong Panginoon, which is none other than our Lord Jesus Christ. Amen ba yan? Jesus is Lord ba sa buhay natin? Kinakanta natin yun, di ba? Pero parang matagal na natin hindi kinakanta kasi luma. Luma. He is Lord. Pero pwedeng balikan. Hindi ko mo luma eh. Hindi na natin pwedeng kantahin. Yun nga yung mga luma nga, yun yung mga magaganda yung mga message, di ba? So, He is Lord. So, dinideclare mo na siya ay Lord kasi nga, siya yung nag-save sa'yo. Siya yung nagligtas sa'yo mula dun sa pagkaalipin ng dyablo at pagkaalipin dun sa kasalanan. No? So, we need to put God first, mga kapatid, dun sa ating mga buhay dahil He has all the supreme authority. Dahil sovereign siya, no? Siya yung nag-create sa atin, dapat lang meron siyang say sa ating mga buhay. We need to put Him first because He has all the authority. Naintindihan po natin? Okay, so meron siyang authority dahil siya ay eternal. No? Tayo ay created being, siya ang creator. No? Siya yung nag-create sa atin. Pangalawa, why should we put Him first? Sabi dun sa verse 3, you shall have no other gods before me. So, we put Him first, mga kapatid, because it's a command. Isang utos na dapat nating sundin. Pwede nating hindi sundin kung feeling natin ay mas matalino tayo o mas mahusay tayo kaysa Diyos. But if we humble ourselves, no, kung i-humble naman natin yung ating mga sarili, no, ang magiging decision natin is to obey God's command. So sabi niya, you shall have no other gods. No? You shall have no other gods. So, itong command na ito, it commands belief in God. Ito ay nag-uutos sa atin na maniwala na merong Diyos. Okay? Hindi naman issue sa atin yun, di ba? Wala namang ateista dito. Okay? Wala namang atheist. Pero, etong command na to, no? Etong command na to, you shall have no other God. Parang sinasabi lang nito sa ating mga kapatid, merong God. Okay? So, etong truth na to condemns the idea of atheism. Ano yung mga ateista? Sila yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero matagal na, bago pa nagsulputan ng mga ateista, meron ng sinasabi ang salita ng Diyos. Psalm 14 verse 1, if you want to check it out. Psalm 14 verse 1 at saka Psalm 53 verse 1, pareho lang ang sinasabi. Try nyo na i-check. Okay, ano yung sinabi niya? The fool says in his heart, there is no God. Ganon din yung sinasabi ng 14:1. Pareho lang yon. Sabi niya, the fool, ano yung fool? Hangal. Di ba? Mangmang. So the fool says, sinasabi niya dun sa kanyang puso, parang pinapaniwala mo ang iyong sarili na walang Diyos. Kung walang Diyos, kung walang Creator, walang created things. Tama? Logic. Para magkaroon ng mga bagay na nilikha, kinakailangang merong lumikha, manlilikha. Napakasimpleng logic lang nun. Amen? Parang, hindi ako naniniwala na merong Diyos kasi hindi ko siya nakikita. Can you follow that logic? If you believe that logic, pwede mo ring sabihin na
Uy, pare, mare, wala kang utak eh, no? Di ba? Wala kang utak eh, no? Ba't mo naman nasabi? Hindi, meron akong utak. Hindi, wala. Di ba? Kasi hindi mo naman siya nakikita. Di ba? So, if you will follow that principle na to see is to believe, maraming mga bagay tayo na hindi nakikita ng ating naked eye, pero nag-e-exist. Kaya yung mga germs, di ba, yung mga virus, hindi naman yung kita ng naked eye. Kailangan mo ng microscope, di ba, para makita yung mga napakaliit na mga bagay na yon. So, hindi mo pwedeng i-follow yung logic na yun, that to see is to believe. That's why, principle ng Bible, principle of faith, believe first, and then you will see. Kahit nga sa panalangin di ba sabi ni Jesus, kapag nanalangin kayo, maniwala kayo na inyong tinanggap ang inyong pinanalangin o ang inyong hinihingi at ito ay matatanggap ninyo. Di ba? When you pray, believe first and then you will see the what? The answer to what you have prayed. Kaya nga, we do not use the word sana. Panginoon, sana pagalingin po ninyo ako. Kasi the word sana is a word of unbelief, hindi tiyak. When it comes to faith, mga kapatid, ang faith, ito ay certain. Ibig sabihin, ito ay tiyak. Malinaw? Tiyak. Lalo na kasi yung faith, ang parang pinagbabasihan yan, naka-anchor yan dun sa promise ng salita ng Diyos. Yun yung pinaghuhugutan natin ng ating pananampalataya. Yung salita ng Diyos o yung pangako ng Diyos sa kanyang salita. Okay? So, eto pong command na to, etong sinabi ng Panginoon, you shall have no other gods, it commands belief in God. Parang binabasag nito yung, anong tawag dito? Yung filosofiya, no, ng atheism na walang Diyos. Tingnan natin yung verse. Psalm 19 verse 4, ano yung sabi? The heavens declare the glory of God. The skies, sabi niya, proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they display knowledge. There is no speech or language where their voice is not heard. Their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. In other words, hindi na kailangang magpakita ng Diyos o magsabi ng Diyos, merong Diyos. Ako ang Diyos. No? Yung creation mismo, no, yung display of creation tells us na merong God. Merong isang sovereign creator or creator na nag-create ng lahat ng mga bagay niyan na nakikita natin. Amen? Amen po. Di ba? Kung medyo mahilig kayong manood sa YouTube o kaya sa Internet Discovery Channel about the universe, di ba? Yung nadi-discover natin, yung tinatawag nilang known world, na-explore ng, anong tawag dito, Hubble, telescope, marami pang mga unknown universe na hindi pa natutuklasan ng tao. Parang hindi mo pwedeng i-imagine pa or isipin pa yung mga bagay na nilikha ng Diyos. So yung creation itself, di ba, display the glory of God. Sila mismo yung nagsasabi, di ba, sa bawat pagsikat ng araw sa umaga, di ba, paglitaw ng buwan sa gabi, sila ang nagsasabi na merong Diyos. Meron tayong kagilagilalas na Diyos. Kaya tayo kumakanta ng how great. Di ba? Kaya natin kinakanta yan. No? Pero bago tayo kumanta ng how great is our God, creation itself declare
Di ba? Kung maririnig mo lang yan, pagaspas ng hangin, di ba? Yung kunin ng mga ibon, lahat ng yan, they sing praises to our God at dinideclare nila kung paano ka-great yung nag-create sa kanila. Amen ba yun? So, creation itself. Kaya nga si David, di ba? Si Haring David, isang gabi na maliwanag ang buwan, habang siya ay nagpapahinga dun sa bukirin, nakatingala dun sa langit, diba nakita niya yung ganda, yung beauty, yung splendor ng creation ng God. Then na-realize niya, sabi niya, ano ang tao para isipin mo siya, para mahalin mo siya? Kinumpare niya yung tao o yung sarili niya parang in comparison dun sa ibang kinreate ng God. Sabi niya, ano ang tao? What is man, sabi niya, that you are mindful of him? And what is the Son of Man that you would visit him? Ganun ba kaimportante ang tao para pag-aksayan mo siya ng oras, ng panahon, kumpara dun sa mga bagay, ibang bagay na nilikha mo? Yeah. So yun yung naging parang reflection ni King David na sinulat niya again dun sa Psalm. Romans chapter 1 verse 18 to 20, sabi niya, the wrath of God, sa Tagalog yung wrath, okay, baka sabihin niyo, ang daga ng Diyos. Okay? Ang pot ng Diyos. The wrath of God is being revealed from heaven, sabi niya, against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Alam mo yung suppress? Yung parang sa Tagalog ay parang tinatabunan. No? Parang, ano ba sa Tagalog? Pinakamalapit na Tagalog. Suppress. Parang pinipigilan. Ayaw nilang ma-reveal. Di ba? Yung truth. Itong mga wicked men na ito, they suppress the truth by their wickedness. Akala nila, sobrang talino nila. Di ba? At dun sa sobrang talino nila, kinakalaban nila yung katotohanan ng Diyos. Nagfo-formulate sila ng iba't ibang, anong tawag dito? Mga teorya. Yeah. Mga theories. Yan, yung atheism, agnosticism, di ba? Secularism, kung ano-ano pang mga isms na nilikha ng tao, di ba? Para isuppress yung truth. Okay. Since what may be known, verse 19, since sabi niya, what may be known about God is plain to them, napakalinaw naman eh. Sinasabi niya, what may be known, di ba? Ibig sabihin, you can know God, makikilala mo na merong Diyos, kahit hindi mo na kinakailangan ang Bible na magsasabi sa'yo, merong Diyos, the creation itself tells us na merong Diyos. Amen ba yun? What may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. Sabi niya, hello, eto na, nagdudumilat ang katotohanan, merong Diyos. For since, sabi niya, the creation of the world, God's invisible quality, sabi niya, His eternal power and divine nature have been clearly seen. Di ba? Yun daw eternal, yung invisible qualities, yung mga hindi na nakikita, na attributes ng God, yung kanyang walang hanggang kapangyarihan, yung kanyang pagka-Diyos, sabi niya, ito ay malinaw na nakikita, being understood from what has been made, yung mga bagay na nilikha. So that, anong sabi? So that men are without excuse. Hindi mo pwedeng sabihin pagharap mo dun sa namatay ka na, di ba, haharap ka na dun sa judgment seat of Christ. Hindi mo pwedeng sabihin na, Diyos ko, totoo ka pala? Merong Diyos? Meron pala talagang Diyos. Wala kasing nagsabi sa akin eh. Then God will just point to them His what? Creation. So sabihin lang niya, my creation tells that there is God. Amen pa yon? Tingin ka lang sa langit.
tumingin ka lang sa langit. At malalaman mo, merong Diyos. Meron na akong napanood sa internet yung, alam mo yan kung paano na, parang detalye ng pagkakabuo ng baby, starting dun sa sperm cell, egg cell, di ba? Pinakita ng malinaw. Habang pinapanood ko yun, kung paano na-form, di ba, kung paano nabubuo yung baby dun sa mother's womb, hindi naman to nakita ni David eh. Di ba? Sino yung nagsabi na, sabi niya, yung God has created me in my mother's womb, I am fearfully and wonderfully made. Psalms 139. Familiar? Di ba? Psalms 139. Hindi naman yun napanood niya ni David eh. Pero habang tinitignan niya yung sarili niya, what is visible to his eyes, sabi niya, for I am fearfully and wonderfully made. Kagilagilalas, kamangha-mangha ang pagkakalikha ng Diyos sa akin. Tapos sasabihin ng tao ng kung sinong nagmamarunong, ang ninuno mo ay si King Kong. Maniniwala ka doon? Di ba? Ang ninuno mo si King Kong. Ang ninuno mo ay isa doon sa mga chimpanzee. Di ba? Tingnan nga natin yung Psalm 139. Okay, for you, sabi ni King David, created my inmost being. Magtataka ka eh, di ba? Paano na-create yung heart mo, yung lungs mo, di ba? Yung mga inside, doon yung mga internal organs na nagsimula lamang doon sa paghalo ng sperm cell doon sa egg cell. Tapos unti-unting nabuo. Di ba parang sa simula parang kiti-kiti lang, di ba? Yung parang kiti-kiti lang, di ba? So, sabi niya, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. Ibig sabihin, yung pag-create mo sa akin, it's so wonderful, mind-boggling. I know that full well, my frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. How precious to me are your thoughts, O God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I'm still with you. So, ganun kahanga-hanga yung pagkaka-create ng Diyos sa atin. And then, sasabihin lang sa atin na, di ba, galing ka sa gorilla, galing ka sa unggoy, di ba? Ang dati mo lang kinakain ay pulos saging. Yeah. So, again, hindi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? So, it commands belief in God. So, it condemns and it destroys yung atheism. Okay? Pangalawa, it commands belief in one God. Okay? In one God. So, sinashatter nito, kinokondemn naman nito yung idea of kung merong atheism, merong polytheism. What is polytheism? The belief in many gods. That's polytheism. Okay? So, iba naman siya dun sa atheism. Ang atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Ang polytheist naman, naniniwala sa maraming Diyos. Mga Hindus. Okay, yung mga Hindus, di ba, marami silang mga God dun sa kanilang mga temple, di ba? Pero yung parang pinaka-main God nila, yung merong, ang ilong niya ay parang ilong ng elepante, babae siya, parang pangalan nun, nakalimutan ko na. Di ba? Tapos parang dalawa yung sex niya. Okay? Male and female siya. So, yun yung parang pinaka-main God nila. So, maraming So, nung ibigay ng Diyos ang kumanda to dun sa mga Israelites, yun yung kanilang environment. Wala pang atheist noon. Ang kanilang environment ay
polytheism. Naniniwala ang mga ibang nasyon dun sa iba't ibang Diyos. Merong sun god, merong moon god, merong storm god, merong kung ano-anong mga gods. Okay? So, anong sabi ng Deuteronomy 6:4? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Isa lang ang Diyos. Kaya yun, minsan yun ang hindi maintindihan sa doctrine of Trinity. There is one God, there is one God existing in three different person, Father, Son, and Holy Spirit. Co-equal, di ba? Co-eternal, and co-powerful. Pantay-pantay. Okay? So, isa lang ang Diyos. Hindi tatlo. Okay? One God. So, and then it also commands belief in one true God. Not just one God. Kasi the Muslims believe in just one God. Allah. Diba? Pero is that the God? Kasi di ba may mga nagsasabi, pare-pareho lang naman yan eh. At the end ng sanga-sanga, ay isa lang ang pupuntahan yan. Hindi po. Diba? Baka iba yung Diyos na sinasabi mo dun sa Diyos na sinasabi ng Biblia. Iba yung Kristo na nandun sa sabungan, iba yung Kristo na nasa sinasabi ng Biblia. No? So it commands belief in one true God. It's the verse, Romans 1:18-20. For this is what the Lord says. Mali yung verse, that's Isaiah. No? Mali yung verse. Yung verse lang naman. Okay. Yan na natin yung verse. That's Isaiah kasi. For this is what the Lord says, He who created the heavens is God. He who fashioned and made the earth, He founded it. He did not create it to be empty, but from it to be inhabited. He says, I am the Lord, and there is no other. There is no other. There is no God apart from me, a righteous God and a Savior. There is none but me. Turn to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God, and there is no other. One true God. Not just believe in one God, but believe in the one true God. Jehovah, Yahweh, Elohim. The God, ang Diyos na itinuturo ng Biblia. Malinaw po yon? Malinaw yon? Okay, lastly, panghuli, why should we put Him first? Sabi niya, you shall have no other gods. Kinuha natin yon. So, yung word na before me, 2 words, before me. So, why should we put Him first? Because it's the best thing for us. Ito yung makakabuti para sa atin, yung to put God first in our life. Parang sinasabi ng isang mabuting magulang sa kanyang anak, sinasabi niya, anak, eto yung gawin mo. Tanong ng bata, bakit po? Kasi yan ang makakabuti para sa iyo. Wala namang magulang, di ba, na naggusto ng mapasama o mapariwara yung kanyang anak. Sabi niya, you shall have no other gods before me. So it commands, mga kapatid, priority and presence. Na dapat sa buhay natin, ang ating priority ay si boyfriend. Hindi. Ang ating priority ay si pera. Ay, hindi. Wala. Ang ating priority ay si pagkain. Ay, hindi. Okay. Sa priority, may mga binanggit dyan ng examples, medyo bibilisan ko ng konti, ang scripture na ginagawang God. Wala kang ang idol, wala kang ang sinasamba na ribulto. Pero ginawa mo namang Diyos ang pera. You cannot serve both God and money or si Mammon, the guy that preaches. Pangalawa is pleasure, lovers of pleasure rather than lovers of God. Anong tawag doon? Narcissism? Lovers of pleasure? Narcissistic? Hindi. Self yung na. Okay. Pangatlo is appetite. Their God is their
May nagtuturuan dun sa stomach. Oh, their God is their stomach. May nagtuturuan. So dito natin tignan. Their God is their stomach. Philippians chapter 3 verse 19. And then, pang-apat, idols. Yung binanggit dun sa Exodus chapter 20 verse 4 hanggang 6. What we love, we worship. We worship what we love. Diba? Anything that we put first in our life becomes an idol. Anumang bagay na pinapanguna mo, pinapahalagan mo, pinaprioritize mo sa buhay mo, ito ay nagiging idol. Ang idolatry, mga kapatid, hindi lang yung gagawa ka ng yung rebulto or nililok na, no, tapos nilagay mo dun sa at yun ang sinasamba at dinadasalan mo. Hindi lang yon. Etong mga bagay na ito can be idols. They compete. No, they compete dun sa yung loyalty sa God. Okay? And then, lastly is presence. Sabi niya dyan, the Hebrew phrase before me literally means in front of my face. In other words, God is saying, get rid of all other gods. Get rid of anything competing for my supremacy in your heart. Kaya sabi ng Bible, di ba sa 2 Corinthians, hindi pwedeng magsama yung dilim at saka yung liwanag, hindi pwedeng magsama si Baal, no, at ang Espiritu ng Diyos, hindi yun pwede. So anything, get rid of anything competing for my supremacy in your heart. Remove them from my presence. Get them out of my face. Get them out of my sight. So it has something to do with our priorities, no, at yung mga, kung ano yung mga bagay na ina-idolize natin, no, dito sa mundong ito. So lastly, mga kapatid, conclusion, when you put God first, He will take care of the rest and you will surely receive His best. Correct? Na kapag pinapanguna natin ng Panginoon, He will take care of the rest sa buhay natin. And then, what will happen? What will be the result is we will receive His best. Mga kapatid, wala pa akong nakitang tao o mananampalataya na sumunod sa Diyos na napahamak. Wala pa akong nakitang tao, Kristiyano, mananampalataya, na sumunod sa Panginoon nang hindi nagtagumpay. Amen? Lahat ng nagtiwala, pinanguna ang Diyos sa kanilang mga buhay, hindi sila napariwara, sila ay nagtagumpay sa kanilang buhay, sila ay naging pagpapala sa ibang tao. So, mga kapatid, I hope and I pray na as we start the year, itong 2015, ang maging focus natin, ang maging principle natin in life is put God first before anything. Amen ba? Tayong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede ba tayong gumawa ng isang commitment sa umagang ito based on this truth na God is great. No, He is the one na lumikha sa atin. Siya yung nagligtas sa atin. At dahil doon, we need to put Him first dun sa ating buhay. Can we make that commitment na sasabihin natin sa Kanya, Panginoon, ikinukomit ko po yung aking sarili na unahin ka sa lahat ng mga bagay na aking gagawin. Can we make that prayer? Pwede ba nating sabihin yun sa Panginoon sa oras na ito? Sabihin natin sa Kanya, Lord, itinatalaga ko ang aking sarili na unahin ka sa aking buhay. Anumang desisyon na aking gagawin sa lahat ng mga bagay na gagawin ko sa buong taong ito, ipinapangako ko po na kayo ang uunahin ko. Salamat po. Amen. Panginoon, salamat po sa umagang ito. And Lord, we just thank you, Lord God, for your word. And once again, Lord, na refresh po kami at nakita po namin kung gaano po kayo kadakila sa aming mga buhay. That's why karapat-dapat lamang na mag-demand po kayo ng isang command sa amin na wala kaming ibang sasambahin, wala kaming ibang Diyos na
na uunahin sa aming mga buhay. Wala kaming magiging ibang Diyos maliban lamang po sa iyo, because there's only one true God, and that is you, Lord, the God of the Bible, the God that we serve, the one who have created the heavens and the earth. Kaya maraming salamat po, Lord, sa truth na yan, sa katotohanan yan. At kami, Panginoon, ay pinalaya po ninyo ng inyong katotohanan. Maraming salamat po sa inyong papuri sa oras na ito, sa aming mga buhay at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen. Amen.